this is your first time watching our book club, basically parang ano lang to, we're trying to digest Process. together. Yan, process together yung books na inaaral namin for our personal and professional development. So today's session is about the 5th habit sa 7 habits of highly successful people. Seek first to understand, then to be understood. Facilitated by the Christian Gracias. So take it away. Ja. Okay po. Welcome po sa book club yan. First question po is, nabasa niyo na po ba yung chapter na to? Ang hirap naman Yes. ng question ni Chan. Okay. Anyways, so yung pinaka-topic po nung chapter na to, although hindi ko na alam yung chapter, pero 5th habit is seek first to understand, then to be understood. Yan. So ang pinaka-emphasis nito is how to effectively communicate with other people. So overview lang ng 5th habit. So pinaka-highlight is empathy is the key. So ang empathy daw ay different with sympathy. So ang empathy is putting yourself into someone's own perspective, and din yung highest form of listening with other people. Yan. And then second is active listening. So active listening though goes beyond simply hearing yung words. So you're trying to understand what you are listening to while listening to it. Then third is building relationships. So ito na yung mga results kapag effectively natin na-apply yung empathetic listening and active listening. We can build stronger relationships and lasting relationships, both personally and professionally. And then finally, effective communication. So again, pinaka-highlight ng book is how to communicate effectively with other people as a highly effective. effective person. Ayan. So, before po tayo mag-move on, meron po lang example sa book na parang 4 types daw of replying to a conversation. So, yun yung evaluate, probe, advise, and interpret. Ngayon, for a mini activity, meron akong i-provide na conversation sa inyo. Tapos, try nyo mag-generate ng evaluating response, probing response, advising response, and interpret response. Yan. So, yung conversation na, kunyari, imagine may kausap ka ganyan. Tapos, ang problema daw niya is, feeling niya galit na si client sa kanya. Okay, so first muna, sino po makakapagbigay ng evaluating response? Ako pwede. Ayan. So, hindi Ano yung mga responses na yun? So, yung 4 is evaluating, probing, advising, interpreting. Yes. Si evaluation, parang ginajudge mo yung person dun sa sinabi niya or dun sa kinu-communicate niya. So, either mag-a-agree kayo or magdi-disagree kayo. So, may judgment ka. In-evaluate mo na kasi yung sinabi niya. So, kunyari, may sinasabi siya sa yung problema, nag-confide siya sa'yo. Instead of listening, ini-evaluate mo na, kasi ganito ka. So, may judging na kasama. Yung probing naman, nagtatanong ka ng question pa based sa framing mo dun sa issue or concern niya. So, yung example ni Chan, meron ka, si client, ganyan, may tanong. Yung mga questions mo, instead na open-ended, nagiging ano siya. So, ganito ba? Parang leading questions ba yung binibigay mo questions dun sa probing? Tapos, advising is, instead na nagli-listen ka, or pwede kasi mangyari na sinasabi niya sa yung issue niya or concern niya, just to voice it out, but instead, ina-advise mo na siya kung ano yung kailangan niya. Dumidiretso ka na sa solution, kasi ganito yan dapat mong gawin. Kasi hindi mo pa talaga naiintindihan. And then interpreting, ina-analyze mo yung motive niya dun sa concern na sinasabi niya sa'yo. So parang, so kaya mo sinasabi yan kasi ganito yung ganito yung gusto mo mangyari. So inaano mo na rin, para siyang evaluating, pero ini-interpret mo on your on your own understanding kung ano yung gusto niya sabihin. So hindi kayo nagmamatch.
So yun ate, kung kunyari may kausap ka tapos sabi niya, feeling ko galit na si client sa akin. Ano yung siguro evaluating response mo doon? Feeling ko ano yun, sabihin ko siguro galit yan dahil mainit ulo niya today, ganyan. Or ayaw niya yan. Or ginajudge niya ako, mga ganun. Pero parang ang pinaka-highlight ng evaluating din is kapag sasabihin mo agad na kunyari, baka hindi naman ganyan. Baka meron siyang may problema lang siya. Tama ate, baka mainit lang yung ulo niya ngayon. Ganyan. Kaya pwede mo ding sabihin, oo, galit yan kasi tamad ka, ganyan. Pwede din yun. Diretso na. Wala nang Diretso na. liko-liko. Diretsohin na natin siya. Tama. Sige, Ate Jana, ano naman yung magiging probing, anong example ng probing response doon? So, pag probing parang more of investigative yung response mo. Ano ulit yung sasabihin sa akin? Ayan, feeling ko galit na si client sa akin, ganyan. Siguro, if parang for probing, tatanungin ko, parang, paano mo nasabi? Or bakit tingin mo galit na sa'yo yung client? Parang galit. Yes, yun. Tama po yun. 5 points. Diba, parang ano siya, tinatry mo i-understand. Parang ito na rin yung, although hindi pa siya yung empathetic listening, pero parang part siya doon na parang tinatry mo i-understand or hinahanap mo kung ano ba yung reason ba't ganun yung nararamdaman niya or something. Sino naman po makakapagbigay ng advising naman na response? Yan, si Kuya Vinci. Try ko lang kasi yung explanation lang ni Ate Pep yung knowledge. So ano ulit yung yung respondan ko? Ayan, feeling niya galit na si client. Wala active listening sa grupo na to. Hindi, Kasi ate, hindi Gusto ko ko naman yun yung roleplay. tinetest. Ate Ella, Gusto ko roleplay. Oo, roleplay Sige, kasi. roleplay. Role-playing pala. Paano ko magiging in character? Ano ba naman? Sige, Parang sige. hindi tayo artist. Kuya Vinci, feeling ko galit na si Grant sa akin. Kasi di niya na ako pinapansin. Kasi kailangan dapat lagi kang on time sa deliverables mo. Parang hindi nagagalit sa si Grant. Ganon. Advising agad. Kahit di ko pa alam. Oo. So yun yung advising. And usually ganyan yung natin response no madalas. Yung Yes. bibigay agad tayo ng advice before understanding yung situation talaga. Okay, yung last naman ay interpreting. Sino bang makakapagbigay po ng interpreting response sa ating problema? Siguro kaya galit sa'yo si Grant kasi may ginawa kang Kasi mali. umutot ka nung nag-meeting kayo. So, Grabe naman siguro ang taas ng standards. Tama. Pwede din kasi yung parang sasabihin mo na kaya siguro nagalit kasi may hindi ka nagawa, ganyan. Yung parang iniisip mo na agad ano kaya yung madalas na reason kapag galit sa'yo si client. So, yun yung interpreting po. So, para rin siyang advising, pero hindi ka dumiretso dun sa advice. Parang third party yung approach. Oo. Niligoy mo lang ng konti. Parang trinay mo siya isali dun sa advice, sa pag-come up dun sa advice. Okay. Yes. Okay. So, yun yung 4 na example on how to respond. Pero, ang relationship niya with empathetic listening is, yun yung mga dapat mong iwasan agad na gawin. So, dapat matuto ka maging empathetic, like putting yourself in their own shoes first before responding. So, ito daw po yung pinaka-gist nung habit, understanding first before being understood. So this habit emphasizes yung understanding others' perspective before trying to make them understand yours, your own perspective. So you don't force your parang yung understanding mo with other people without you understanding them first.
Yan. Kasi usually, nagre-result, ano po yung, ayan, ito, ano po yung madalas na result kapag hindi natin na-understand first yung other people before giving our own opinions. Nasasaktan sila kasi feeling nila hindi sila, Yes. naiintindihan. Or not heard, ganyan. Sumasama yung loob nila. Ayan, Kuya Vinci, ano bang i-share? Sometimes even if we have the best intentions, 'di ba, parang dahil nagkakaroon ng communication gap, hindi pa rin kasi communication is always two-way. Kung na-misconstrue nila yung intent mo, kasi nga yung approach mo and delivery mo mali, hindi mo din sila natulungan, which is at the core of it. Kaya naman tayo nag-empathize, kaya naman tayo nakikipag-communicate para mag-come up with a resolution, not just for communication's sake, di ba? So I think it's very important na may common understanding kayo, na bridge nyo yung gap na yon. Hindi tayo nag-jump into conclusions o kaya nag-a-advance mode. Yes. At saka totoo to, kahit sa mga personal relationships, lagi namin nung pinag-aawayan ni Marky kasi lagi akong solution mode. Minsan kailangan niya lang ng sounding board, pero kasi dapat ganito, ganyan. So nakakasira siya ng relationships ultimately. Yes. Tapos ano po yung yung kunyari hindi mo siya naintindihan, 'di ba? Laging ang response nila, hindi mo kasi ako naiintindihan. So true. So yun yung pinaka-point nung seek first to understand. Understand mo muna yung other people. So parang leaning towards yung non-confronting. Parang ganun na value. Suggestion ko siguro, yung one of the skills na pwedeng i-apply for seek first to understand and to be understood. At least ito yung naalala ko, tsaka tinatry ko siya isabuhay. It's still a work in progress for me. There would be times na people would go to you and share their issues, or you're trying to understand yung issue ng person para ma-resolve niyo yung another issue, ganyan. Pwede kasi yung conversation, you mimic the content, and then i-rephrase mo so that you can get the validation na tama ba yung intindi mo sa sinasabi niya. Yes. And then reflect the feeling na hindi mo, kunwari galit ka din. Hindi gano'n. Yung para, Yes. so, you're frustrated kasi ganito, ganyan. So, somehow, pwedeng gawin yung gano'n yung sentence. Tapos, Kung hirap naman i-apply niyan, madaling sabihin, mahirap gawin. So true. Kasi pag galit yung Yeah. asawa ko, mas galit ako. I think, Kasi competitive maganda ka, ate. practice yung Nagagalit ako family. kasi nagagalit ka. Bakit ka nagagalit in the first place? Ganon. So true. Dapat kasi mas galit ako. Sabi ko, Bilang bakit mga ka nagagalit? competitive Kaya ako nga hindi ako people, nagalit nung ginawa mo Gusto to. niyo kayo yung mas galit. Ganon. Oo. Naalala ko lang yung sinasabi mo, Ate Pep, yung na-attendan ko na training parang 4 weeks ago. Parang dun sa training, leadership training yon, differentiate yung therapy, counseling, coaching, at saka mentoring. So parang yeah. oo, so parang ang listening kasi ang una mo dapat na na dinidiscern is, does the person need counseling, coaching, or mentoring? Sabi dun sa training. Or Kasi just listening, no? Oo. Parang kasi kapag, halimbawa, gusto lang ng tao ng kausap, hindi niya kailangan solusyonan yung problema niya ngayon. Kailangan niya lang na maramdaman na may nag-hold ng space for that person. Hindi mo siya kailangang solusyonan kasi often, hindi pa ready yung tao mag-solution mode. Tapos, kailangan din natin ma-discern kung, halimbawa, ang kailangan niya talaga, So, counseling yun. O Counseling counseling yun daw. yung part. Opo. Tapos yung coaching naman, kailangan may action plan sa dulo. Na parang after mong i-unpack yung situation, okay, ano nang gagawin natin? Tapos yung mentoring is more of, wala siyang emotions na involved. Ang role mo naman is to push the Provide. person for growth. Oo. So, lahat daw po yun. That's nice. Lahat So, daw dapat po yun may tatanungin mo muna, anong gusto mong role ko today?
You just Ganon. need a friend, a mentor. Need mo, yes. Oo, actually, ano yung need mo? Minsan may mga ganong conversation din na pag sa relationship din, anong kailangan mo ngayon? Kailangan mo ba best friend, asawa? Kasi magkaiba yung magiging response nun. Talaguyo, iba-ibang role. Oo. Diba siyang setting Hindi iba yung response mo kung ano yung kailangan niya eh. Kailangan ba niya yung level-headed ka na asawa? Kailangan ba niya ikaw yung makikinig na friend? Ganun. Kasi magkaiba yun eh. I think Yun may ang, scenario ako. I think that's very insightful, Vinci, kasi that answers my question. So, meron kasi akong group na super moms. Tapos, meron syempre nag-post, ganyan, yung asawa niya daw, ganito, nabababae for the end time, ganyan. So, syempre, iba-iba yung mga advice. May iba, uy, kaya mo yan, ganyan. So, ano yun? Counseling yun. Being a friend. Pero may iba naman, Diyos ko, utang na loob, pag ilang iwanan mo na yan, hindi na yan magbabago. So, ito ay mentoring. Kasi syempre, ang gusto kong sabihin doon kasi may mga nag-comment na, ay, dapat iban yung mga ganito, ganyan. Eh, di ba nga sinasabi natin there's power and there's strength in diversity. Di ba? Kung pare-pareho tayo mag-isip, hindi natin nakikita yung ibang side, yung ibang perspective, yung other side of the story, or ibang pananaw, or ibang solusyon. Kasi isa lang yung pagtakbo ng utak natin. So, I thought, yun talaga, minsan iba-iba talaga yung approach sa pagko-comfort sa friends. Kasi minsan di ba may friend lang na, ay, oo, kaya mo yan, ay, mahirap talaga yan, ako, oo. Iba naman, hoy, wag kang tanga, real talk, yung mga real talk naman. So, I think you have different types of roles na ganun para balance at hindi ka lang yung may mga pa-victim ka lang tapos pinitang. Yung sinabi ni Vinci, naalala ko rin yung isang meme na there are types of people that you need in your life. Yung coach, mentor, cheerleader, yung ganun. So, para naalala ko rin siya doon. And, siguro sa dami ng service dito sa VC, tsaka sa business, na yung na-appreciate ko pag yung may nagtatanong sa'yo na may capacity ka ba to listen. Kasi, wag rin natin gawing trauma dump yung mga kaibigan natin. Kasi, paano kung may pinagdadaanan din sila? Tama naman, tama. Super important yun. Kapag nagtatanong muna yung kausap ko ng pwede ba magkwento? Meron ka bang capacity makinig? Kasi, minsan, paano pag may pinagdadaanan din pala ako? Paano kung masama pala yung lagay ko din? Pero, iyakan kayo. Oo, hindi ako nasa right space para makinig. So, kailangan rin, alam natin yun na tayo rin, mag-set din tayo ng boundary na when we're talking to other people, na alam din natin na they're in the right headspace para makinig kung ano man yung trauma or baggages na idadump natin sa kanila. No? And most of the time, ang experience ko naman when it comes to friends and workmates is madalas, hindi naman nila kailangan ng solution eh. Kailangan mo lang makinig. As in, Alam mo, makikinig. Earl, may nabasa niyo na yung ang tawag dito, How to Win Friends something. Influence people, yes. Ayan. May first part doon na sobrang anecdotal for me, or at least anecdote yun ng isang ex-president sa US, na he had so much problems being a president. Tapos meron siyang old friend na pinuntahan niya lang sa bahay. Tapos sinabi niya lahat, nag-dump siya lahat. Itong friend, naupo lang siya at nakinig. At the end of the whole conversation, sabi, John F. Kennedy yata to. Sabi niya, thank you for being a friend. You helped a lot. Eh yung friend, wala namang ginawa. Naupo lang at nakinig. Ayun. Naalala ko lang bigla. May studies doon ate, kasi pina-follow ko si Simon Sinek, parang yung circle daw niya of leadership, ang agreement nila, bawal umiyak mag-isa. Tapos parang nung study nila, you just need 8 minutes to hold space for somebody's feelings to parang to make everything better. So sometimes yun lang talaga yung kailangan natin. Tapos dun sa circle of leadership nga nito ni Simon Sinek, ang sasabihin lang nila, ang code nila is, do you have 8 minutes? I need somebody to hold space. Tapos, actually nag-work siya sa aming magjowa ni Marky, na parang, pag kailangan ko lang ng space, hindi ko kailangan ng anything else. 8 minutes lang 8 minutes lang, oo. So, I like that.
Totoo ba? Kaya mo, Vinci, yung 8 minutes kasi minsan sasabi mo, Magra-rap ka doon, parang si Basta Rhyme. 1.5 hour ka. 1.5 8 hour. minutes. Eh, Pero okay. Actually, ang nakakatawa dito, si Marky yung more feeling sa aming dalawa, kahit INFJ ako. Parang, siya yung mas kailangan niya lang ng kausap. Ako naman, ang gusto ko, more of, what do you think? Lagi akong naka-solution mode, kahit galit ako. So, kaya lagi kami nagmi-mismatch nun. Ang naging agreement namin yun. Una, tatanungin ko muna kung may capacity siya. Kasi gusto ko nga ng thinker kapag may kausap ako. Tas ganun din siya sa akin na parang pwede bang makinig ka lang, wag ka muna magsalita kasi kilala niyo naman ako, 'di ba? Lagi akong naka-jump the gun palagi. So yun, very very important. Yes, thank you po for sharing yan. That, yung ma-share niyo po, nandun na siya sa second step, yung genuine listening. Yan yung requires active listening, empathy, and willingness to set aside muna yung magiging reaction nyo or initial reaction nyo with other people before, kahit nga hindi nyo need ng reaction, pero before providing any response. Parang. So ultimately, would be able to build trust if you have understand them before providing your opinions or resolutions or responses, and you have genuinely listened to their problems. Yeah. Okay, so ito naman ay generated by Gamma na. Pero ito din ay summary din naman ng importance daw of empathetic listening. So it can deepen your relationship, so you can build stronger relationships with other people. It can resolve conflicts, and it can also prevent conflicts, as mentioned. Kasi you both understand each other's perspectives. And then effective communication, better understanding, effective collaboration, and of course, personal growth as a person. So feel ko parang meron tong similarities dun sa first chapter po, di ba? Parang yung sa first chapter is initial reaction mo. Yung ganun. Yung parang preventing your initial reaction from controlling you. Parang ganun. Dito naman, preventing your initial response from you sending it to other people agad-agad. So techniques daw for empathetic listening. So first, yung active listening nga. Empathy, and ito feel ko very important din yung non-verbal cues. So parang, although hindi naman to applicable every time, pero kapag may, siguro nasa confrontational conversation ka, like for instance, pinapagalitan ka, ganyan, o kaya may pinagsasabihan ka. So titignan mo yung non-verbal reactions nila, like yung body language, tone of voice, and facial expression para ma-understand kung ano ba talaga yung nararamdaman nila. Like, sadness ba, frustration, compassion, ganyan, understanding. Overcoming barriers to empathetic listening. So, ito yung mga barriers daw and yung possible solutions for when it comes to empathetic listening. So, number 1 doon, prejudice and bias. So, usually, di ba pag nakakarinig kayo ng mga chismis or ganap or issue, usually may bias na kayo agad, di ba? Parang, lalo na kung involved doon is mas close kayo. Ganun. Yeah. Or kunyari, may pinag-uusapan kayong person, tapos, ganyan kasi talaga siya. Oo. Ganun. Yun. So, ina-encourage din ng empathetic listening na ayun nga, challenge your assumptions and be open to different perspectives. Yan, hindi dahil narinig mo na ganito talaga siya dati, ganito talaga siya. Yung parang naka-fix na yung mind mo sa kung ano yung person na yun, yan, kung ano yung ugali niya. Ganyan. Meron na i-share dyan. Kasi meron ako isang business mentor na meron siyang tinuro sa akin na sobrang di ko makakalimutan. Yung kapag ginudge mo yung person dahil sa past niya, parang tinatanggalan mo siya ng opportunity to grow. So, Yes. don't ever use their past against them. Kasi anyone has the capacity to grow. So, gustong-gusto ko yun. Kasi parang tatanggalan ka rin nun ng prejudice tsaka bias sa ibang tao. Pero minsan lang talaga may mga person na talagang tinitest yung character. Ayun nga,
Doon meron ding ano dito parang arising question na hanggang kailan mo pwedeng i-challenge yung assumptions mo or perspectives mo for a person. Labasan ng mga alas, be. Parang more on personal kasi ito eh, hindi talaga diba? personal eh. Nararanasan ko kasi ito and given na I have broken relationships before sa father ni Enson. Kung magkamali yung tao, o yun nga, yung once, oo, kahit na gaano pa kabigat yun. Mahirap lalo na sa babae ha, kasi ang babae parang libro ng nakasulat na Historia. Ano pa kung ano yung kulay ng damit, anong oras yun. Ganong kadetalye. Pero ang sa akin kasi, yung one time na siguro pagkakamali, kahit gaano pa kabigat yun, kaya kong patawarin. And before pa, nung medyo mas naive pa ako ha, mas mapagpatawad ako. So kung Mother Teresa na ako ngayon, ano pa ako noon? Pero sa akin kasi, ang medyo mahirap sa akin, pag yung pagkakamali ay paulit-ulit, it's the same issue. It's the same topic. It's the same root cause na hindi nag-i-improve. Pero if it's different, kung bago-baguhin mo naman kahit 3 beses isang araw pero magkakaiba, okay lang. Pero kung it's the same mistake, it's the same stupidity, 'di ba? Yun yung feeling ko, darating talaga sa point na I'm done. Ano na, mic drop na, wala. And pag ang babae, perspective talaga ng babae, nakiki-generalize. Ang babae, pag sinabi ng babae na tapos na ako, tapos na. Kasi that means na exhaust na nila lahat. Based on experience, based on experience. Mm-hmm. Pag tapos na. Next naman dito is distractions. Pero ito more of kasi kapag one-on-one conversation siguro. Minimize distractions daw para mas ma-apply mo talaga yung empathetic listening. So nakafocus ka lang doon sa sinasabi ng person. Then yung third naman is jumping to conclusion. So holding back judgment, listen attentively, and clarify any misunderstanding. So siguro ito very important din na ma-apply. Like for instance, kapag may narinig kayo agad na kwento, ganyan, or something, parang madalas ginajudge agad natin, no? Yung parang, ganun pala siya, ganyan. Tapos, yun na yung naaano sa brain mo. Kung ano yung narinig mo from other people sa tao na to, parang yun na yung agad. Yun na yung naalala mo na yun. In the first place, umalis ka sa sitwasyon na yun kasi nakikipag-chismisan ka. Sumasagot ka ng chismis. Tama. Naalala ko dun sa distraction, keme. May naalala kong person na, ewan ko, ang galing niya lang makipag-usap. She's one of the leaders na inaano ko din. Look up to. So, may isang person na may issue siya. It's parang 3 level down sa kanya. Tapos lumapit sa kanya na with an issue ganyan. Pagkasabi niya pa lang na, ng person na, I need to tell you something ganyan. Kahit nandun sila ko, this 5 minutes to spare with me. Ang ganda lang ng ginawa niya. Kasi yung 5 minutes na yun, Nawawala ba? Or ako ba? Wala ata si Ate Hindi mo Seth. naman sinabi na fill in the blanks naman to. Hindi ako Ang ganda nun, Important part na yung namamala. tuloy-tuloy yung ang ganda nun. Akala ko, Sana nakapag-take notes ako. maganda sabi ko. sorry. Sorry. Feeling ko, Ayun part nga. yun yung kailangan mo i-interpret siya on your own. Part yun. Ayan. Mas malinaw na ba ako? Pinatas niya kung nakikinig talaga tayo. Very good. Perspective din po. So yun, natuwa ako doon sa ginawa niya kasi mas nag-gain siya ng more respect, not just from the person. Kasi kahit na 3 levels down yung person na yun from her, kasi marami siyang meeting, ganyan. She spent that 5 minutes to listen, understand, remove any distraction na sila lang dalawa para makapag-communicate sila at masabi ng other person yung kailangan niyang sabihin dun sa leader na yun. I think it's a nice gesture, no? To really remove that distraction to be able to communicate with somebody kung ano yung gusto niyang i-relay sa'yo. Ganun. Yun lang, share ko lang. Yeah.
Maganda yung Grabe. shinare niya. Like from Greece pa si Ate Pepper, akala niyo yun. Ayan, na i-share si Kevin. No, ate, actually, ang ganda nun. Ang iniisip ko lang, hindi, paano natin, ano yung gagawin natin kapag hindi talaga feasible na wala ka talagang capacity. 'Di ba? So, ang iniisip ko lang, I think, sa mga instances na ganito, na somebody needs you to listen and wala ka talagang capacity, I think, you can be honest with that person. Pero ang ang parang Meron time. ang value add mo is, pwede ba natin itong pag-usapan sa gantong, yung ikaw na mismo yung gagawa nung May initiative. Tama. Yes. Parang hindi lang thorough rejection. Parang naghanap ka rin ng solution. Schedule natin. Mhm. Tama. Pero ang ganda ng shinare ni ate kasi parang na Halimbawa, nag-o-open. si Ate Eloy, Ano? may consultation meeting in 2 minutes, tapos saka kahingi ng 5 minutes, di ba? Paano naman yun? Tama. Ang haggard din dun sa other person. Wait lang, may kliyente, $100 to pay. Tama naman. Pero din yan, parang yung ano nga ni ate, parang sign of humility lang din na hindi ka lang magja-jump in para hingin yung oras ng isang tao. Yan, nag-a-ask ka ng permission. Okay, so ito daw po applying the fifth habit in personal and professional life. Personal relationships, yan na-discuss naman kanina. Tapos work collaborations, of course. Yung example ni ate Peps. Tapos negotiation. So ito feel ko very din to, applicable yung empathetic listening sa negotiations. Especially for siguro professional wise sa mga clients, di ba? And then conflict resolution. Yun lang. So ang pinaka key takeaway ng Marami habit. akong experience na ganyan, guys. So, yung iba sa inyo na witness yan, yung iba. Lalo na sa management, na experience naman talaga namin yan, conflict resolution. And it can be draining, and it require a certain level of maturity and humility to do conflict resolution. And as you know naman, marami din naman tayong mga pinagdaanan na hindi naman madali. May mga emotions na involved, may mga taong involved. Pero it really requires energy. Alam ng management team yan. Hindi yan alam ng lahat, pero yun, yung mga pinagdadaanan namin in the back end to help resolve mga issues internally sa team natin. Hindi na lang, minsan nakakalabas, minsan hindi. Pero yun, sobrang, may certain time kasi na kailangan talaga na dumating kasi level of maturity na kaya mong ilagay yung sarili mo kahit na dun sa tao na hindi nakagawa ng maganda sa'yo. Darating ka sa point na it takes courage and humility and sobrang deep level of understanding to see it from your perspective kahit na feeling mo you're in the yung hindi ka na tinatrata ng maayos. So, yun, medyo mahirap yun pero kaya, it's kaya naman pero Yes. kindness pa rin. May Other sword, no? Tanya, yan. Go nag-share. to Tanya. May question lang ako kasi parang in terms of conflict resolution, kasi professional-wise, yun talaga yung goal natin. Pero let's say sa personal, since nabanggit niyo na rin yung mga experience niyo earlier on, kapag ba personal, would it be safer na before ka magbigay ng advice, hintayin mo siya magtanong or ikaw yung magtatanong na, do you need some advice on this? Or alam mo yan, para malaman mo lang if this person just needs to hear you, if you just need to listen to this person or kailangan niya ba ng advice. Kasi may mga, syempre iba-iba din yung personality ng mga tao. Minsan, yung nagsasalita, minsan may hindi nagsasalita, pero may kailangan pala yung mga ganun tipo. So, yeah. Helpful siya, Chai? Mali yung tawag ko sa kanya. Sino si Chai? Sino si Chai? Gusto mo gawing Paano banggitin yung pangalan niya? Para hindi siya naging tsaka. Ayan. Tanya po. Tanya na nga lang eh. Muntik nang maging chai latte. Siguro sa akin, Tanya, dun sa conflict resolution on a workplace setting,
Kasi 'di ba may personal relationship naman tayo dun sa workmates din natin. So if you think nandun na kayo sa level na and meron na kayong understanding na you can be honest to each other, you don't need to ask permission. Pero again, if ang relationship niyo is on a professional level lang, pwede ka mag-schedule ng meeting sa kanya. Pwede ka mag-schedule ng coaching session sa kanya, ng touch point session sa kanya. Pwede mo rin tanungin na kailangan ba niya ng advice on this. Or pwede mo siyang kamustahin, hintayin na siya yung magsabi sa'yo. Pag Ganun personal daw. Ang take ko dyan, pwede mo siyang gawin eh. Kasi naalala ko, so recently, no, sama ko na dito si Sweet dahil wala naman dito si Sweet. So, nagpunta kami ng Marinduque. So, after Marinduque, meron akong mga feedback for her as a person, as a friend, ganyan. So, sabi ko sa kanya, chinat ko na lang muna siya. Bala niya siya. Sabi ko sa kanya, may sabihin ako sa'yo, this is a feedback coming from me because I love you and I want you to know about this. And kung ibang tao, you might be interpreted and I'm telling you this because I love you. So yun yung ko sa kanya, entry ko sa kanya. Tapos meron kasang bloke ng feedback kay bakla. Tapos after nun, sabi ko sa kanya, if you wanna take, if you have if you think I'm misinterpreting, let me know. Baka may hindi ako alam na side. Ganyan. So yun, okay na ba kami afterwards? I think it's it takes a lot of effort, emotionally, mentally, and even the words that you're gonna use. It takes a lot of effort to be able to communicate to that person, to another person, whether it's personal or professional. Yung nararamdaman mo, yung observation mo, or yung observation ng ibang tao, or yung feedback mo para mag-improve siya. And I think the best love that you can give to that person is to tell them honestly. So, ayun, yun lang. Vinci. Si Vinci. I think ang underlying assumption dun sa scenario mo, Ate Pep, is very strong kasi yung relationship ninyo ni Sweet, di ba? You go way back. And we have people like that. I also have people in my circle na may consent na, sige, sabihin mo sa akin, no holds barred. Ito yung feedback ko. Pero sa mga na-attendan ko na coaching trainings, may tinatawag, nakalimutan ko yung term eh. Basta ang Emotional bank account ba yan, Vince? yung parang i-check mo muna yung readiness na parang are you parang tapos ganun ka din, 'di ba? Parang kasing ang worst that you could do daw is to provide unsolicited feedback. Yes. So a lot of people don't take that really well. Sa aming magjowa talaga laging may tanong muna na do you have capacity? Also, I have feedback, ready ka bang marinig? Like, ewan ko kasi yun yung agreement namin. Which, nakakatawa, di ba? Kasi, close na to, hello, jowa ko na to. Pero, meron pa rin kaming, kumbaga, ritual na tatanungin mo muna ako. Kasi, baka nga, wala ako sa right headspace. Baka hindi ko kailangan ng feedback ko. Ako yung guilty dito, palagi. Kasi, pabunganga nga ako, di ba? So, parang, feedback ako agad. Tapos, hindi ko alam, aware na pala siya dun sa feedback. So parang yung pala inuulit ko lang yung sinasabi niya na sa utak niya, he's also he also has a tendency to be hard on himself. So tama, yung relationship level kailangan i-check. Kailangan niyo i-check yung tao na pagsasabihin niya talaga. Una, yung relationship level. Pangalawa, maturity ng taong pagsasabihan niyo kung kaya ba nilang i-handle. Kasi yun yung experience namin eh. Pinagsabihan yung isang tao, hindi naman pala kaya na maturity level, di ba? So, hindi talaga magawa. Nandun din yun sa book, di ba? Sa chapter na binasa natin, na dapat le-level ka dun sa kausap mo. Sa kung ano yung emotional bank account. Oo, kung ano yung kaya niyang i-receive din. So, I think, kailangan mo rin i-check yung pagiging niyang receptive dun sa feedback. Yeah. Kung ready ba siya na tumanggap ng feedback din. Ako naman po, I think it takes practice. Kasi feel ko skill yon na ma-identify mo agad kung kailangan ba talaga niya ng feedback. Ganyan. Or paano ba yung response mo sa tao. Based lang sa observation mo sa kung paano siya magsalita. Paano yung naging previous reactions niya sa previous na pag-uusap nyo, gano'n. Yan.
Kaya nga daw kasi nagiinuman. So, segue lang. Para na makapagbigay ng feedback. Yung Tama. unsolicited feedback. Tama. May alak ako, pwede ko sabihin lahat. Pero meron rin kaming similar na kagaya nung kay La Vinci. Although hindi feedback yung tawag namin, checkpoint. So usually pag nagde-date kami, ganun, may checkpoint kami. Parang may assessment kami ng relationship, what went well. May ganun din kami, akala nyo. Pati sa buhay Sobrang mag-asawa. Sana all. healthy yun. At saka maganda yung nandun kayo sa loving space. Kasi, What went well, naka-teamwork you know. mode. Tsaka kapag, kunwari, may ginawa ako na masama, na bad, tapos na-hurt si Jaya. Bad. Sabi niya yung sa akin na na-hurt siya doon. Na kailangan hindi ko na inulitin. So mag-sorry ako sa kanya ng sincere, kailangan hindi ko na inulitin. Tapos, totoo yung sinabi ni Ninang na matandain nga kasi yung babae. So pag inulit mo yung mali, kahit sobrang babaw nun, as in, kahit sobrang babaw nung pinag-aawayan nyo, pag nagpa-pile up siya, Lumalalim. o parang mabigat siya. Kaya like gusto sabi ko, hindi naman natin to imagine mo, maghihiwalay tayo, tapos ito yung dahilan. Pag tinanong ng mga tao, ba't kayo naghiwalay? Kasi hindi nasara ng Pinakpan yung toothpaste. Oo, okay. Hindi nasara mga ayos. Kasi hindi ibinaba yung toilet seat. Parang ang babaw nun pag kinento natin sa ibang tao, wag natin to pag-awayan. Eh, ganun ako sa kanya lagi. Yeah, good job. So, para kang ako, bakit ka nagalit in the first place? Galit ako kasi nagalit ka in the first place. Ay, Sa tingin ko yung ganun kasi parang emotional bank account din talaga siya. 'Di ba? Pag sinabi mo kasi na okay, di ko na uulitin. Sa kanya, nakalista na sa bank account niya, okay, hindi na to uulit. So pag inulit mo, doon mababawas sa emotional bank account. So yun na applies sa kanya. Ayun lang. Ayan. Ano natin pinag-usapan mula dun sa tanong? Tanya, sana nasagot ka namin. Parang ang layo na nung topic. TLDR, walang masamang itanong kung ready pa yung tao. Correct. Always ask for consent in any context. Sabi pala nila yung mga lalaki daw kasi by default ay mga solution-oriented. So, parang yung knight in shining armor mode na pag nagbigay ka ng problema, ang tendency nila is not to be a friend and listen, gano'n. Laging ganito gawin natin, gagawa ng paraan. Yes. So, i-adjust mo rin yung sarili mo. If you need a friend, then go to a friend. If you need solution, go to your husband or your partner or a guy. So, I blame it on evolutionary genetics. Kaya solution-oriented ka. Kasi ang women ay naturally nurturing, di ba? Nurturing naman na reassuring, ganyan. Oh, kaya mo yan, mahirap yan, ganun. So, depende kung anong need mo, doon ka pupunta. Pero naalala ko yan sa sinabi mo kasi lagi ko rin tinatanong kay Jay yung So, paano tayo mag-move on? How do we move forward? Anong gagawin natin next? Kasi ayoko yung parang magdadal kayo doon sa problem. Pero siya, gusto niya muna Bigyan na ng babae. I-feel yung feelings niya. Sabihin ko, sige, kausapin mo na lang ako kapag tapos ka na. Ganon. Yes. Kapag tapos na siya, i-feel yung feelings niya. Alam mo, naalala ko bigla, may mga conversation kami ni Tito. Tatanong ko siya, solusyonan ba natin yan? Kasi yung utak ko nag-solution na. Sabi niya, hindi. Okay. Tapos, pero yun. Tama. So, lalaki ka pala, hindi ka pala babae. Feeling ko sa amin dalawa. Feeling ko dapat mamakla na lang yung mga tao para both solution. Yun pala yun. Tama. Kung gusto mo ng friend at gusto mo rin ng solution, hitting two birds with one stone. Welcome to the Pride. So, ang episode po na to ay sponsored by Pride Month. Yun na po for our book. In 2 May minutes. closing remarks ka ba, Okay, Chan? guys. Feel ko ang key take away, parang ang talaga is babaan yung pride. Parang lahat yon requirement is babaan yung pride.
Para Ay, magawa mo. ang key takeaway ko, quoting Susan Roses, wag mahihiyang magtanong. Enlightenment ba nito? Ako take away ko, it's a very good reminder of kasi pinakamahirap natin gawin. We're not listeners. Autobiography sabi namin. Ang ganda. Hindi ko naintindihan. Pero parang maganda naman. Maganda, feeling ko maganda. Kung traumatic natin, it's matuto mag-evaluate ng pros and cons. We forget to listen. And it's something na difficult talaga na i-master. Pero with the awareness na gano'n sa atin ng other side, it's a step forward. To be aware. Inspired. Beautiful. Ako naman po ang takeaway ko sa session na to ay constantly po tayong tinitest ni Ate Pepper kung ginajudge natin siya or magtatanong ba tayo ng Clarence. Prejudice. Oo. Mag-probe ba tayo? Oo. Hindi, so, serious note, ang akin po ay actually active commitment ko to not to judge other people's past. Kasi ang madalas ko na defense mechanism when somebody offends me or hurts me, alis na ako. I-out ko na yung sarili ko sa situation, ayoko nang masaktan ulit. So I think yung active, kasi hindi siya hindi siya init sa akin yung mag-understand agad. Yung active na effort to look at the other person's perspective and understand kahit na may mga bagay na offend ka sa ginawa niya. In the same manner na sana yung mga tao din bigyan ka ng grace para ikaw naman, pag ikaw naman yung naka-offend, sana makita din nila yung perspective mo. So, ayun. So, super important talaga. Mahirap talaga sa atin. Pero it's a work in progress. May naalala lang ako dun sa sinabi ni Ate Pepper, yung autobiography. Na kasi parang may nabasa rin akong book. Ang sinasabi kasi kapag nagko-communicate daw minsan, most of the time lalo na yung parent and child, na kapag may kinikwento yung anak daw, yung parents most of the time nag-autobiography na something pag nagbibigay sila ng mga nasasabi nila sa communication na yun. Na ito yung experience ko, ito yung dapat mong gawin. Dapat daw ang ating i-gawin. Hindi nga tayo mag-autobiography. Rather, we look into talaga kung ano yung sinasabi nung anak natin or ano yung kanya talagang minimin. Parang ko, na kunyari, sabi niya, ayoko na mag-aral. Tapos sasabihin ng parents na, hindi, kasi sa akin talaga dapat tayo lahat gagraduate. Dapat tayo lahat may napagtapos. Pero ang gusto lang talaga sabihin ng anak is nahihirapan ako mag-aral. Gusto ko lang sanang tulungan niyo ako. Ganun yung parang pag-linok into deep sa Yun lang po. Bye-bye po. Ay, gusto ko lang i-acknowledge yung presence ni Joel. Akala ko po, NPA. Joel. Ano ba? Hi, Joel. For next week's episode. Sobrang early. Nakaga mo naman next week. Wait guys, Book empathy. club. Akala ko po, NPA. Bakit ganon? Bakit naman po ganon? Beb, sana natin yung tayong calendar invite, Beb. Akala ko, Buti na lang recorded to. Thank you, everyone. Joel. Mm. See you sa Discord. Thank you, Chan, for today. Ang taya po natin next week ay next week!